Yun ano mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang medyo ilang araw tayo na hindi nakagawa ng reaction video dahil nga medyo busy tayo mga kababayan. Pasensya na sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin itong si Mike Abe, yung journalist na mambubudol mga kababayan. Naku po, malungkot si Mike Abe dahil nga baka daw hindi na matutuloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Galit na galit si Mike Abe mga kababayan kay dating Senador Frank Drilon. Dahil bakit nga daw sinabi ni Senador o dating Senador Frank Drilon na baka hindi na matutuloy itong impeachment na ito. Patay na itong impeachment na ito. Wala na mga kababayan, talaga namang hindi matutuloy ang impeachment na yan. Dahil nga, sinabi na rin noon ni Attorney Makalintal na ang 19th Congress na impeachment na yan ay hindi pwedeng itutuloy sa 20th Congress mga kababayan. Dahil iba na. Wala na yung mga senador o yung mga dating congressman. Iba na mga kababayan. Pero itong si Mike Abe talagang pinipilit. Atat na atat si Mike Abe mga kababayan na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Talagang kumukulo yung dugo ni Mike Abe kay Vice President Sara Duterte. Kahit anong gawin mo Mike Abe, hindi ka talaga magtatagumpay. Dapat tumakbo ka. Ilang ulit ko nang sinabi, dapat noong nakarang eleksyon, tumakbo ka bilang senador. Baka sakali na manalo ka at madagdagan yung numero ng mga senador na papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga mga kababayan, kulang talaga. Kulang sa bilang itong mga senador na gustong impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya kung mapapansin ninyo, itong si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. ay dumistansya dyan sa impeachment na yan. Dahil alam niya na tagilid yung impeachment na yan. At pag nagkataon na matuloy ang impeachment na yan, lalong-lalong babagsak itong rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Tagilid na yan. Lalong babagsak yan. Mike Abe, akala ko si Panyong to. Si Mike Abe pala ito. Hindi mo maintindihan yan. Dahil nga ang gusto mong mangyari lang ay ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Naumpisahan ka agad itong impeachment. No, Mike Abe, wala ka, mabibigyo ka talaga. Hanggang ngaw-ngaw ka na lang. Yan lang talaga ang magagawa mo. Yung masira sa mata ng yung mga taga-suporta itong si Vice President Sara Duterte. O ito na mga kababayan. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Ito po merong isang interview kay dating Senate President, abogado pa naman ito, si Franklin Drilon. Di ko alam kung ano ang kanyang motibo rito at kung ano ang gusto niyang palabasin. Kasi ang kanyang Alam mo palang abogado. Di ba may alam yan dahil abogado. Ikaw, journalist ka. Journalist ka na bayaran. Kung ano yung iutos sa'yo, yan lang talaga ang gusto mong mangyari. Yan talaga ang sinasabi mo, ang sasabihin mo. Dahil ang utos sa'yo, ay palabasin natin na ma-impeach na itong si Vice President Sara Duterte para lalong masira siya sa tingin ng ating mga kababayan, sa taong bayan. Alam mo palang abogado yung si Senador o dating Senador Frank Drilon. O bakit mo ngayon kina-question? Mas may alam ito kaysa iyo. Wala, sinasabi sa taong bayan parang tapos na raw ang impeachment, wala daw mangyayari. Wow. Sige, pakinggan po ninyo itong portion ito. Maiksi lang po itong interview ito para lang meron kayong idea bago natin talakay kung ano inyong masasabi dito sa maaaring opinion o pananaw ng dating Senate President. Tingnan natin ako makukuha natin kasi kakaiba itong kanyang sinasabi. Ba't ayaw yatang mag-play? Anong nangyari dito? Dali lang po Ayan. The way I read it today, regardless of the merits of the impeachment complaint, the President supports what is popular.
regardless of the merits of the impeachment complaint, the President, to me, supports what is popular, what the recent Pulse Asia survey showed. At least half of the entire nation, 50% of the Filipinos do not support the impeachment. And don't tell me that there is no merit in the impeachment complaint. But the popular view is that the Vice President should not be impeached. And that is what... do you think that the President is considering... Of course, it fits his agenda. Yeah. Because, look, Karen, in my view, there are no numbers in the Senate to convict Sarah. There are no numbers. Currently, the opposition, they don't have enough votes. Yes. Yan po yung sinasabi ng dating Senate President Drilon. Ano? Totoo naman talaga din, wala naman talaga, kulang talaga sa numbers. Kulang talaga sa bilang. Itong mga senador na gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Nailabas na rin natin dito sa ating YouTube channel na parang nasa 613 mga kababayan yung maging bilang ng mga senador. Yung hindi pa pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte ay nasa 13. Tapos yung 6 ay yung pabor. At yung ilan mga kababayan, yung nasa gitna. Yung parang hindi, wala silang pakialam. Yung hindi boboto. O yung swing mga kababayan, hindi pa nila alam kung saan sila papanig. Pero sa bilang ng 13 mga kababayan, wala na. Hindi na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At isa pang kinatatakutan ng mga senador na ito ay pagdating ng 2028 election. Paano pag manalo si Vice President Sara Duterte? Saan kayo? Pupulutin, ikaw may kaabi. Saan kangkungan ka pupulutin? Doon ka sa napakadaming palakang kangkungan. Ikaw may kaabi, ikaw lang naman talaga yung atat na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Di ko alam kung ano bang talagang malalim mong dahilan. O magkano lang ba talaga ang dahilan? Kaya itong si Vice President Sara Duterte ay gusto mong ma-impeach. Atat na atat ka. O ito patuloy natin mga kababayan. Ngayon, ano ang inyong masasabi dyan? Kaya ko pinarinig sa inyo yan. Yan po yung kanyang dinidiin. Ang kanyang pinagbabasihan yung Pulse Asia survey na 53% daw ay ayaw ng mga Pilipino sa impeachment. Yun. So alam nyo, hindi naman, sa totoo lang po kasi ako naniniwala sa rule of law. Kailangan umiral ng batas, perahin ng batas. Pag sinabi ng rule of law, ang impeachment process under 1987 Constitution. So dapat magkaroon ng trial at patunayan ng prosecutor sa kanilang mga ebidensya at tumingin dapat ang mga senador, judges, sa ebidensya at hindi sa issue ng survey. Kasi sinasabi nitong si Drilon, kaya parang nakakalungkot naman yung kanyang nalungkot. Masyado niyang inuunahan yung mga senador. Para bang nagsalita rin taong bayan ayaw ng impeachment, bakit nyo i-impeach si Sara? Ganun ba ang gusto mong palabasin, Senador Drilon? Mr. Drilon? Ang gusto mo, ang mag-i-impeach ay resulta ng survey? Ang gusto mo ay ang survey, ang paniwalaan mo? O sino ba yung naglagay sa posisyon ng Vice President at Presidente? Sa mga senador. Di ba ang taong bayan? Bakit yung mga senador lang ba ang bumuto nung panahon ng eleksyon? Ilan lang ba ang buboto? Sila lang ba ang may karapatan? Nasabihin nila na, tanggal na yung Vice President na yan. Tanggal na yung Presidente na yan. May kaabi ang taong bayan ang bumuto. Hindi pwedeng nandyan sila sa kanilang kinaroroonan ngayon kung hindi dahil sa taong bayan. Yan ang intindihin mo, Mike Abi. Huwag mong baliktarin yung katotohanan. Huwag mong lukuhin yung mga taga-suporta mo. Sino bang may kapangyarihan? Yung ilang senador lang ba? O ang taong bayan? O dapat tunawain mo yung ilong ka. Survey, hindi yan parte ng rule of law.
Ang rule of law ay yung implementation ng batas, magkaroon ng trial, then pag nagta-trial, tingnan natin kung ano mangyayari. Base sa ebidensya ang ipipresenta ng prosecutor. Eh bakit ang dinidiin mo? Kahit ang Pangulo ay susunod doon sa 50% na ayaw ng impeachment. Eh hindi naman Pangulo ang mag-i-impeach kay Sara. Ang mag-i-impeach sa kanya ay mga senador-elect bilang mga senador-judge. Yun na nga. Bakit yung mga senador na yan lang ba yung bumuto? Bakit sila lang yung magkaroon ng kapangyarihan? Samantalang yung 30 million mahigit na ating mga kababayan, kami. Tatanungin nyo ba? Tatanungin ba kami ng mga senador na yan? Alam nyo mga kababayan, yung impeachment na yan, political yan. Numbers game yan. Dahil hindi nila gusto itong si Vice President Sara. Tingnan ninyo. Anong ginawa ng Kongreso? Pinapirma yung mga congressman dahil binayaran sila. Pag hindi sila pipirma, hindi makukuha nila yung kanilang mga budget sa kanilang mga lalawigan o sa kanilang mga distrito. Pinatunayan na yan. Hindi lang si Congressman Toby Tiangco mga kababayan nagsasabi niyan. Napakaraming congressman ang nagpapatunay na binabayaran sila o binayaran sila para sa pirma, para umabot yung impeachment na yan sa Senado. Tapos ngayon, sasabihin mo na dapat ituloy. Kung yan naman ang paniniwala ng taong bayan, dapat igalang ang desisyon ng taong bayan, hindi lang sa ilang mga senador na yan. At ikaw, Mike Abby, atat na atat kang hayop. So, hindi ko maintindihan ito sinasabi ni Senador, ni dating Senate President. Veteranong senador yan, si Direk. Masyado siyang naniniwala dun sa survey. Ang tanong, lahat bang Pilipino ay sinurvey? 1,200 lang naman ang sinurvey ng Pulse Asia. Kung ulitin ko, Mr. Senador, pasintabi na kilala mo ako, kilala kita. Yan na naman. Kung ang ating pagbabasihan ng survey, di wala ng impeachment, abulisan natin ang batas. Sino ba ang makapangyarihan? Yung survey o yung saligang batas, Mr. Senador Drilon? Ang sinasabi mo kasi, nagsalita ng tao, ayaw ng impeachment. So dapat daw wala na ito at yan daw kakatigan ng Pangulo. Sandali. Sinasabi na nga ng Pangulo ulit-ulit, wala siyang control dyan sa impeachment kasi trabaho niya ng Kongreso at ng Senado. Bakit na sinasabi mo wala na ito dahil ayaw na ng tao? Wow. Okay, ganun lang mga kababayan, no? Ayaw naman talaga ng taong bayan. Kung yan sinasabi mo, Mike Abby, yung survey ng Pulse Asia, kung halimbawa, mag-survey ang Pulse Asia sa lahat ng tao sa ating bansa, sa Pilipinas, yung taong bayan tatanungin, baka ilan lang yung papayag na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dahil nga, mas gusto ng taong bayan na tutukan yung problema ng ating bansa. Kaysa pamumulitika na yan. Pamumulitika naman talaga yan Ikaw lang kasi Mike Abby, kasi nga, magkano ba ang dahilan kasi? Kasi, makikita nyo naman mga kababayan, hindi naman siguro tayo tanga para hindi makapagsabi o magduda na itong si Mike Abby ay talagang kumukubra. Kumukubra ito. Kasi kilala naman talaga ito Isa itong journalist Tapos matagal na itong political vlogger mga kababayan. Mayroon talaga na lalapit at lalapit dito kay Mike Abby para sirain o siraan itong si Vice President Sara Duterte. Yan talaga ang nakikita ko sa isa sa mga dahilan. Kaya kung bakit itong si Mike Abby ay galit na galit kay Vice President Sara Duterte. Atat na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At may ilan pang mga vlogger dyan. Pero yung iba, hindi ako naniniwala na bayad. Baka ito lang talaga. O yung iba pa. Yung mga kilala mga kababayan. Lalong-lalo na itong si Mike Abby kasi, journalist ito. Hindi niya matanggap na wala na, patay na itong impeachment na ito. Hindi na ito matutuloy. Ulitin ko lang, ilan bang mga batikang abogado ang nagsasabi na wala. Talagang
Mapupurnada. Masusunog yung impeachment din. Mapuputol yung impeachment din. Hindi matutuluyan. At ikaw, Mike Abby, hindi ka naniniwala dahil nga, talagang gusto mong iparating sa ating mga kababayan na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil naglustay ng pera ng kaban ng bayan. Isinabi na nga ng COA. Walang paglustay ang Office of the Vice President. Tama lahat ng paggasta ng confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ikaw, Mike Abby, talagang nangungulubot ka na lang sa kaka-problema mo. Talagang ikaw lang ang namumroblema. Yung taong bayan, ayaw ng impeachment. Kayo-kayo lang, yung atat na atat. At gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun ang bakit tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo, Shoutout tayo kay Ma'am Berje, very religious ng Pulian ng Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Eduardo Bungko, shoutout na rin kay Efren Biton. Biton. Shoutout na rin kay Chard Chard Rikin, shoutout na rin kay Igay Esparago, shoutout na rin kay Vivian Martinez, shoutout kay Evelyn Riduloso, Michael Escaran, shoutout Happy Back Custard, shoutout, at kay Rolando Di Dusin, shoutout na rin kay John Tanuco, shoutout kay Salvador, shoutout na rin kay Ako si Pitong, shoutout kay Manuel Angeles at kay Norbilino Laurente, Camel Marquez, shoutout at kay Alpha Wins Channel. Yun ang nandito lang muna at once again, this is Ronde TV. Mo ingat ang lahat. God save the Philippines.